Bago po tayo magsimula, ay huwag mo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga weather news sa Pilipinas. Base nga sa ating latest satellite animation ay habagat pa rin ang siyang umiiral sa buong Luzon at nagdudulot nga yan ng katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas na mga pag-ulan dito sa may northern at central Luzon. Samantala, meron nga tayong tatlong bagyong binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Uunahin nga muna natin itong bagyo na may international name na si Typhoon Saudel. Huli nga yung namataan sa layong 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 165 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 205 kilometers per hour. Patuloy ngayong kumikilos sa ngayon pa-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito nga si Bagyong Saudel ang inaasahan nating magpapalakas sa ating habagat. Kaya naman, aantabayanan natin mamaya kung ano ba yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw. Samantalang yung ikalawa namang bagyo sa labas ng ating PAR na Tropical Depression ay huli namang namataan sa layong 1,265 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay nga yan na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour at patuloy nga yung kumikilos sa ngayon pa-east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa nakikita nga nating pagkilos nito, maaaring sa mga susunod na araw ay sundan nito ang pagkilos ni Bagyong Saudel. Kaya naman, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari nga yang pumasok sa loob ng ating PAR. Samantalang yung ikatlo namang bagyo sa labas ng ating PAR na si Tropical Depression Genary o ito yung dating si Bagyong Neneng, huli naman niyang namataan sa layong 520 kilometers north o hilaga ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos nga yan ngayon pa-southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin na dahil malapit na yan sa kalupaan sa silangang bahagi ng China ay posible na nga yung maglandfall sa mga susunod na oras. Kaya naman, nananatili na wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. At base nga sa latest forecast track ni Bagyong Saudel, inaasahan nga natin yung pagpasok na nito sa loob ng ating PAR bukas ng umaga o hapon. At posible pa nga yung mas mag-intensify o mas lumakas pa at maaaring umabot ng super typhoon category bago nga makapasok ng ating PAR. At dahil nga gigilid lamang yan sa may ating Philippine Area of Responsibility, posible nga na pagsapit ng Martes ay agaran din ang paglabas nito sa ating PAR. At inaasahan din ang posibleng muling paghina nito at pagbalik sa typhoon category habang binabaybay ang hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang kumikilos nga yan sa hilagang bahagi ng ating PAR, inaasahan na dito na banda yung pag-i-intensify niya ng ating habagat. Kaya naman starting Wednesday hanggang weekend, asahan na uli natin yung paglakas ng ating habagat at mas matataas na tsansa ng mga pag-ulan. At sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may bahagi ng Batanes ay patuloy pa rin yung mararanasan yung mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan na dala ng habagat. Samantalang dito naman sa may Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Central Luzon, kabilang din ang Cavite, Batangas, Rizal, at maging dito sa may Occidental Mindoro. Makararanas din po dyan ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan, dala pa rin ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, naapektuhan pa rin yan ng habagat, ngunit asahan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Agwat ang temperatura dito sa Tuguegarao, aabot ang 27 to 32 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 30 degrees Celsius at sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. At sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan lamang natin na magiging mainit at maalinsangan yung panahon at andyan pa rin yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dadalhin naman ng localized thunderstorms.
Agwat ng temperatura dito nga sa Cebu at Tacloban na abot ng 27 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius at sa may Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius.